let's cook the fish. But first, prepare muna natin yung ating isda. Lalagyan muna natin ng salt or asin. So, dapat makoat siya lahat ng salt para yung lasa niya kapit na kapit. Okay na, separate muna natin. Prepare natin yung eggs. I have 6 eggs. Crack muna natin. So, maliliit lang itong itlog, kaya dinamihan ko na. So, gumamit ako ng 6 eggs. Mix until the white and yellow yolk mix together. Next, maglagay tayo ng mantika. Fry lang natin yung isda. Itong klase ng isda, ang tawag dito ay galunggong. 4 na pirasong galunggong, i-fry natin. Balik pa rin. Ayan, madali lang naman itong ma-fry. Kapag medyo toasted na ang lahat, separate na natin. Ganitong pagkakaprito, tamang-tama lang. Next, maglagay tayo ulit ng oil. Sasautayin na natin yung garlic. Ayan. Gumamit ako ng isang whole garlic. Chop lang natin or cut lang natin ng maliliit. Ayan, o kaya i-mince natin. Pares lang naman. And then, naglagay ako ng white onion and red onion. Pinaghalo ko lang. Mix until it become translucent. Ayan, and make it a little bit brown. Then, pwede na nating ilagay yung ating lots of tomatoes. So, gumamit ako dyan ng 6 to 8 pieces of ripe tomatoes. Napaka-fresh at talagang red na red yung kanyang mga kulay. Masarap ito guys ilagay sa isda. Napaka-sustansya at punong-puno ng vitamina na talaga namang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na yung ating eyes at skin. Yung ripe na tomatoes, yung malalaki at red na red ang color, yan talaga yung source ng antioxidants which is lycopene na kailangan natin for healthier heart and to prevent the cancer. Kapag nag-soften na yung ating tomatoes, ganito yung kanyang itsura. Okay na yan. Pwede na tayo mag-add ng 2 to 3 cups of water. Depende kung kailangan mo ng maraming sabaw or konti lang. Nasa sayo yung amount ng water na ilalagay mo. Takpan natin. Pakuluin natin. Kapag kumulo, maglalagay na ako ng seasonings. Half teaspoon of chicken powder. Mga 1 tablespoon of oyster sauce. Pepper. And 1/2 teaspoon of brown sugar. Mix. Tikman natin ang sabaw at kapag kulang pa ng lasa, dagdagan natin ng 1/2 teaspoon of salt. Ayan, okay na yan. Kapag okay na yung lasa, ilalagay na natin ngayon yung ating binating itlog. And then, habang nilalagay natin, so mix natin yung eggs para hindi buo-buo yung ating itlog at talagang mag-blend siya doon sa tomato soup. Ayan. So, mix lang natin hanggang maluto yung itlog at kamatis. So, huwag kayong matatakot mag-add ng water kung kulang pa yung sabaw kasi mas masustansya nito ang sabaw. So, nakikita nyo naman, marami akong nilagay na sabaw, 3 cups, tapos 4 lang yung aking galunggong. Kasi yung sabaw talaga niyan ang sobrang masarap at masustansya. Lalo na sa mga bata na pihikan. Nako, sabaw pa lang yan, ulam na. Kahit wag mo nang lagyan ng isda, yung pagkain nila, sabaw lang, tapos yung itlog, okay na yun. Absorb na yung sustansya ng isda doon sa sabaw. Kapag ganito na, luto na yan, okay na, pakuluin lang natin. Takpan. And then, ready to serve. Next, maganda tayo ng pan. Ilagay natin yung garlic.
Ayan, saute lang natin yung ating garlic. Then, lagay natin yung onion. Mix, mix, mix hanggang maging translucent yung ating onion and garlic. And to make it golden brown and a little bit toasted. Tapos, pwede tayong maglagay ng 2 tomatoes ulit. O, diba, ang main ingredients ko ngayon ay kamatis or tomatoes. Napaka-healthy ng ingredients na to. Mix, mix lang natin. Hayaan natin lumambot at maluto yung ating kamatis. Pwede na tayong maglagay ng tofu. So, gumamit ako dyan ng 2 tofu. Hindi ko na siya frinay. Dinirect ko na siyang isinote sa onion, garlic, and tomatoes para yung flavors niya lumabas at mag-absorb doon sa tofu. And then, maglalagay lang ako ng panlasa, which is oyster sauce. Mga 1 tablespoon. Mix-mix lang natin ng ganyan. Dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating tofu. Ayan. And then, lalagay ko na ngayon yung kangkong. Kangkong is very healthy. Philippine spinach version of spinach. Ayan. Mix-mix lang natin hanggang mag-incorporate lahat. Ayan, talaga namang napaka-healthy nito. Dito sa luto na to, magsusote ka lang ng garlic, onion, tomatoes, ilagay mo yung tofu, maglagay ka ng oyster sauce, and budburan mo ng pepper. Talaga namang the best na ang stir-fry kangkong with tofu. Wala nang maraming ingredients. Yung oyster lang at pepper, sapat na. Mix, mix, mix natin hanggang sa maluto yung kangkong. Kung gusto nyo, medyo half cook or lutong-luto yung kangkong, okay lang. Masustansya yan. And then, kapag ganyan, okay na yan. Huwag masyadong durugin yung tofu. Takpan natin. Lutuin lang ng konti and ready to serve. O, ayan, meron akong syasyadong galunggong, stir fry kangkong with tofu. Ano pa? Kain na tayo, guys. Ayan, so ako nga lang ang kumakain ng kangkong at isda dito sa bahay. Kaya, favorite ko talaga ito. Sabaw pa lang ng syasyadong isda, the best na talaga. Gustong gusto ito ng mga bata kasi yung sabaw niya ang sarap. And then, sabayan mo pa nitong stir-fry kangkong. Daig pa nito ang meat sa lasa. Hindi ko ito ipagpapalit sa karne. Sarsyadong isda, stir-fry kangkong with tofu. Please subscribe to my channel if you like my recipe. Thank you.